nandito na nga pala tayo guys sa ating location sa Isla Chica. Ayun, inassist tayo ni Kuya. Siya yung nagturo sa atin dito kung saan tayo pwedeng mag-tent. So we are now setting it up. Wow, kayang-kaya na ni Ed na yan. Magagamit na nga pala natin itong camper van natin first time na dito tayo matutulog. So, ayan ang itsura niya. Naka-set up na. Mamaya, makikita niyo yung ilaw na inilagay dito. Medyo mababa lang siya dito sa ano ba tawag dito? Ceiling, pero okay naman. Tapos mayroon tayong ventilation dahil naka na yan, naka-screen yung mga bintan. Maganda dito dahil tahimik at malinis. Tignan nyo naman, oh, napakalinis dito. Kaya lang yung dagat na paliguan, mayroon daw mga jellyfish, kaya pwede ka lang maligo doon sa may nakalagay na harang. Dito nga palang shower room at ang washroom. Napakalawak nitong camping site nila. At tulad nga ng sinabi ko kanina, tahimik lalo na ngayon. Iilan na lang kaming natirang campers dito. Dito sa side namin, as in kami lang talaga. Pinili namin tong site na to dito ay yung spot dahil malapit sa washroom para hindi kami mahirapan. Ang sarap lang talaga kapag nandito ka sa ganitong lugar, wala kang ibang maririnig kundi yung tunog lang ng alon. Sobrang tahimik. Makakapag-reflect ka sa sarili mo. Kung nasaan ka na nga ba? Detach ka na ba sa soul mo? Nasaan ka na nga ba ngayon? Ano na ang nangyayari sa buhay mo? Kaya piliin lang talaga nating maging masaya palagi. Huwag naman yung kahit mag-isa ka ay tumatawa. Mahirap yun. Baka ang bagsak mo naman ay sa mental hospital. Piliin nating magmuni-muni. Kahit mag-isa lang tayo. Maganda nga yun eh. Minsan-minsan sa buhay natin, mag-isa tayo. Kasi malaya tayong nakakapagplano, malaya nating naiisip kung ano ba talaga ang gusto natin sa buhay. Nagluluto na po tayo ng panghapunan natin. Ayan. Sasabi ko naman sa inyo, lagi masipag yung kasama natin. At yung isa doon masipag din. Ako po. Yan ang ulam natin. Yes! Inihaw. Chicken naman. Kaya marami tayong ulam ngayon. Tapos mayroon pa tayong inihaw na talong. Ito ang ating chicken barbecue, isda, at inihaw na talong. Siyempre, may rice at saging. Kakain na tayo. Yeah. Woo! Madami kaming ulam. Mag-island hopping tayo. Sasakay tayo dito sa bangka. Yahoo! Magbabangka tayo. Papunta tayo sa Burawan Island at saka sa Dampalitan. So mamaya makikita nyo na lang. Andito ako kila Kuya sa Dampalitan Island. So nagbayad tayo ng entrance. 120 lang pinabayad sa akin.
Ito ang tinatawag na Dampalitan Island. So, tulad ng sinabi ko. So, ito lang siya. May mga kubo din naman. Tinanong ko rin si kuya kanina kung mayroon ba ditong mga nag-overnight. Bihira daw. Pero kakaiba tong island na to dahil tignan nyo naman no, mga pine trees ang naan dito. Napaka tahimik. Maganda din, mabuhangin siya. Tignan nyo, malinis ang dagat. Masarap maligo. Mayroon din dong sandbar na maliit. Ay, hindi lang ako sigurado kung sandbar Hinuhulaan ko lang yun. At mula dito, sasakay ulit tayo ng bangka papunta sa Borawan Island. Baka nga pala magtataka kayo kung bakit nakabangka tayo samantalang nandito naman tayo nakacamp. Ang explain ko lang sa inyo na nasa kabilang parte tayo ng island, nakaset up ng ating camper van. Kaya kailangan natin sumakay ng bangka para makapag island hopping tayo. 1,500 ang rent natin sa bangka dahil dalawang island lang ang pupuntahan natin. And bawat baba natin sa island may entrance fee na 120 per head. Magbabayad tayo ng entrance natin dito. Dito po tayo ngayon sa may Borawan Island. So nagbayad tayo ng entrance. 120 lang per person ang bayad dito. Tapos napakaganda ng buhangin. O tingnan nyo, napakapino. Tapos ang daming puno ng nyog. So tara, kasi pupuntahan natin yung rock formations na parang nasa Palawan at Caramoan. Mula dito kung saan tayo nagbayad ng ating entrance fee, sasakay ulit tayo ng bangka para marating itong magandang mga rock formations. Yes! Akalain yung nandito ako sa Borawan Island. Tignan nyo naman yung mga rock formation. So, ang gaganda talaga. Hindi ako mauubusan ng salitang ganda dito sa lugar na to. Tara, ikutin pa natin. Nagbangka ulit tayo papunta dito at as usual, 120 per person lang ang siningil sa atin. Sa 120 mo, ito ang makikita. Super worth it talaga. Kaya ito ang price kapag susubukan mong gumala habang kaya pa. At paulit-ulit ko rin sasabihin na hindi natin kailangang hantayin or antayin na yumaman tayo para makagala sa mga ganito kagandang mga lugar. Dahil pwede nating pilitin na pag-ipunan para marating natin ang kabilang side ng mundo na hindi pa natin narating at tuklasin kung ano ang meron. Yun naman kasi ang kagandahan dun yung nalalaman natin yung kultura, tradisyon ng mga taong nakatira sa isang lugar. Dahil hindi pwede na ang ma-experience lang natin ay ang mga taong nakapalibot sa atin. Hindi tayo mag-grow kung hanggang doon lang ang goal natin sa buhay. Tuwing nakakarating ako sa mga ganitong nakakamanghang tanawin, parang hindi ko mapigilan na mapaluha sa sobrang ganda talaga. At ang pino ng buhangin, napakalinis, para siyang Virgin Island. Kung pwede nga lang dito tumira, dahil ito ang kailangan ko, yung tahimik na kapaligiran na ang maririnig ko lang hampas ng alon sa dalampasigan. At iginuhit ko
ang pangalan ko. Isang palatandaan na narating ko ang magandang lugar nito sa gitna ng dalawang bato. Ang sarap mawala dito sa lugar na to. Sana mapanatili lang na malinis at walang vandalism. Mayroon ditong kubo na maliit. Ikot tayo, ikot. Ikot! Yay! Umikot ka! Sumunod ka sa akin! Sumunod ka sa akin para makuha natin ng nakaikot. Parang nasa ano tayo. Yes! Nahihilo na ako. Nahihilo na kami! Sila kuya, magpa-subscribe tayo. Salamat! Panonoorin niyo po kuya. Andito kayo. Okay, salamat. Si kuya yung bangkero natin dito. Andito na tayo ulit. Ayan sila kuya. Yan yung nag-assist sa atin dito sa campsite, si kuya. Maraming salamat! Nung masasabi nyo sa camp natin, bukod sa kayo ang taga-luto, taga-set up, ano pa masasabi nyo? Masaya. Busog, masaya, masarap. Lasing. Buhay. Oo, masarap ang buhay. Ito namang isa ay Nalasing daw siya. nalasing daw siya. At habang naandito ako sa magandang tanawin na to, dito ko na tatapusin ang vlog kong ito. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. At sana nakadagdag experience ang pinakita ko sa inyo. Isipin nyo na lang na kasama ko kayong nagagala dito sa malaparaisong lugar na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Thank you for watching.